Bilang isang empleyado na nanggaling sa probinsya, hindi naging madali para kay Trixie ang makapag-adjust ng buhay rito sa Maynila. Ang akala niyang magiging tahimik at masayang pagtatrabaho ay naging puno ng inis at pagsira ng mga araw niya dahil na rin sa mismong boss niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na unti-unti rin palang mahuhulog ang loob niya sa boss niya. Hoy, te! Bakit nakatunganga ka lang dyan? Umaawas na yung tubig sa tasa, oh! Sita ng isang babae sa kanyang kaibigan. Nako, Rita, wala ako sa mood ngayon. Dahil na naman ba yan kay Sir Nolan? Hindi ka pa rin ba nasasanay, Trixie? Ilang buwan ka na rito kaya dapat kabisado mo ng ugali ni Sir. Sanay na ako sa ugali niya. Sadyang naiinis lang ako dahil hindi ko na alam kung masasakyan ko pa bang mga trip niya. Pinatay ng dalaga ang gripo at saka nagsimulang magtimpla ng kape. Tingnan mo naman tong utos niya, oh. Gumawa raw ako ng kape at siguraduhin ko raw na ako ang gigiling at dudurog sa kape na gagamitin ko. 'Di ba? Kahit na sino ata maiinis eh. Bakit ba stress na stress ka? Magtimpla ka ng normal na kape. Hindi naman niya malalaman na hindi mo sinunod ang utos niya eh. Ang mahalaga, maibigay mo ang kape sa kanya. Baka naman mas lalo lang uminit ang dugo nun sa akin. Hindi yan, te. Maniwala ka sa akin. Pinagtitripan ka lang yan. Huwag mong seryosohin ang mga utos niya, lalo kung alam mo namang imposibleng gawin ng mga yun. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Trixie at saka sinimula ng pagtitimpla ng kape. Mabuti na lang talaga't naging kaibigan niya si Rita. Dahil hindi niya alam kung magagawa niyang magtagal sa kumpanyang to kung wala ang babae. Dadalhin ko na muna to kay Sir. Kapag napagalitan ako, ikaw talaga sisisihin ko Paalam ni Trixie sa kanyang kaibigan. Hindi yan. Magtiwala ka sa akin. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Mapapagalitan ka pa kapag nakita kang nakatambay ka rito. O sige, magkita na lang tayo mamaya. Bakas pa rin ang inis sa mukha ng dalaga habang naglalakad siya papunta sa opisina ng boss niya. Kung meron lang siyang malilipatang ibang trabaho ay hindi na siya magtitiis dito. Pero dahil mahirap nang maghanap ng trabaho, ay wala siyang ibang magagawa kundi ang habaan ang kanyang pasensya. Sir Nolan, eto na po ang kape mo. Walang ganang saad ni Trixie at agad siyang dumiretso palapit sa lamesa ng boss niya. May ipag-uutos ka pa po ba? Pakiayos yung schedule ko ngayong araw. Gusto ko, i-cancel mo lahat ng mga appointment ko dahil meron ako importante nga asikasuhin. Sige po, sir. One more thing. Napatigil sa paglalakad paalis si Trixie at nagtakang nilingon ng boss niya. Ano po yun, sir? May party ang kumpanya sa isang araw and I want you to be there. Po? Bakit po kailangan naroon pa ako? Nandun ang mga kakompetensya ng kumpanya ko at gusto kong magmasid ka sa kanila lahat. Kung maaari, mangalap ka ng mga impormasyon tungkol sa mga kumpanya nila para makapaghanda ako kung sakaling magkukrus sa mga landas namin sa hinaharap. Sige po. Pwede ka na umalis. Nang tumalikod si Trixie, ay saka siya sumimangot. Labag man sa loob niyang pumunta sa nasabing party, ay alam niyang hindi rin siya maaring magreklamo sa boss niya. Hindi naman kasi siya sanay sa mga ganyang party dahil hindi niya yan naranasan nung naninirahan pa siya sa probinsya. Inabalan na lang ng dalaga ang kanyang sarili sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas ang oras at mag-uwian na. Saan ka pupunta? Biglang tanong ni Nola na kalalabas lang ng kanyang opisina. Sinabi ko bang pwede ka na umuwi? Tapos na pong trabaho ko, sir. Sino may sabi? Simula ngayon, di ka uuwi hanggat di ko sinasabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Hanggang 5 PM lang naman po ang trabaho ko, sir. Overtime ang tawag dito. Sumunod ka sa akin. Huminga ng malalim si Trixie at saka humarap sa kawalan. Sumunod siya sa boss niya hanggang sa makarating sila sa cafeteria. Nabalot ng pagtataka ang mukha ng dalaga ngunit hindi naman niya magawang magtanong dahil nakatuon ang atensyon ni Nolan sa mga pagkaing nasa harap nila. Ano pang ginagawa mo? Pumili ka na ng kakainin mo. Po? Para saan po? Sabay tayong kakain. Bakit po? Hindi ka naman kumain ng lunch kanina, di ba? Isipin mo na lang na bumabawi ako sa'yo. Dahil sa pang-aabala ko sa'yo kanina. Ay, hindi na po kailangan, sir. Uuwi na rin naman po ako sa apartment ko kaya
Doon na lang po ako kakain. Huwag ka nang tumanggi, Trixie. Ngayon ko lang ito gagawin sa'yo kaya pumayag ka na. Eat with me. Depende na lang kung gusto mong ikaw ang kainin ko. Nanlaki ang mga mata ng dalaga kasabay ng pag-iinit ng kanyang mukha. Ano bang sinasabi mo, sir? Nagbibiro lang ako. Tara na. Sige po. Naguguluhan man si Trixie dahil sa kakaibang inaasta ng boss niya, ay hindi na siya nagtanong pa. Alam niya naman kasing wala siyang makukuhang matinong sagot mula rito, kaya naman tinuon na lang niyang atensyon niya sa pagpili ng kakainin niya. Kumain ka nito. Ang payat mo na. Ito rin oh. Ito pa. Tsaka dagdag mo na rin to. Ang akala ko po ba ako ang pipili ng kakainin ko? Bakit nangingialam ka? Ako ang boss mo. Kaya sundin mo ang utos ko. Hanggang sa pagkain ba naman? Utos mo pa rin ang masusunod? Hindi na ba ako magkakaroon ng kalayaan sa kumpanyang to? May problema ka ba ron? Inaalagaan lang kita. Kaya kong alagaan ang sarili ko, sir. Makinig ka na lang sa akin, okay? Isa-isa nang nilagay ni Nolan ang mga pagkaing napili niya sa tray na hawak ng kanyang sekretarya. Nang matapos sila sa pagbili, ay agad rin naman silang naghanap ng bakanting pwesto para makikain. Tahimik lang si Trixie. Pinakikiramdaman ang boss niya habang kumakain silang dalawa. Ba't mo ako tinitingnan? May problema ka ba sa akin? Biglang tanong ni Nolan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Di mo kailangan titigan ng palihim. Ay, hindi kita tinititigan, sir. Ang assuming mo naman po. Nakikita ko ang bawat pagsulyap mo sa akin, Trixie. Ilusyon mo lang yan, sir. Kumain ka na lang po. Baka dala lang yan ng gutom. Naningkit ang mga mata ng binata. Sinabi mo bang nagsisinungaling ako? Hindi naman po sa ganun, sir. Hindi naman po kasi talaga kita tinititigan. Okay, sige. Kumain ka na lang at ihatid pa kita pa uwi. Ha? Bakit? Gusto kong makasiguradong makakauwi ka ng ligtas. Malapit lang po ang apartment ko dito. Hindi niyo na po ako kailangang ihatid. Hindi ba pwedeng pumayag ka na lang? Nagmamagandang loob na nga ako eh. Hindi niyo naman po kasi kailangang gawin yan. Napabuntong hininga si Nolan. Kung magpapatuloy ka sa pagkontra at pagtanggi sa akin, mas lalo kitang pahihirapan sa mga susunod na araw. Ay, wow. Nagbabanta ka pa talaga ngayon, sir. Hindi pa ba ako nahihirapan sa mga Napapansin mo pala? Ang akala ko, manhid ka lang talaga eh. Di ka marunong makiramdam. Bahagyang natawa ang binata. Huwag ka magalala. At saka nakikita ko naman na nagagawa mong tiisin ang lahat. Kaya hindi tayo magkakaroon ng problema. Kung alam mo lang, sir. Ilang beses na akong nakaisip ng paraan kung paano makakaganti sa'yo dahil sa sobrang inis ko. Mas lalong natawa ang binata. Mukhang nagiging komportable ka ng kausap ako ah. Ang dami mo nang nasasabi tungkol sa akin ah. Kakalimutan mo na bang boss mo ako? Mas mabuti nang alam mo kung anong nasa isip at nararamdaman ko sa mga pinagagagawa mo sa akin, sir. Baka mamaya magulat ka na lang. Bigla na kitang sinapak eh. Ikaw ang kumain, Trixie. Mukhang ikaw ang gutom. Dahil kung ano-ano sinasabi mo. Totoo ngang saglit na naging komportable ang dalaga sa boss niya, kaya nasabi niya ang mga yon. Hindi na rin naman niya mababawi ang mga nasabi niya kaya naman hinayaan na lang niya yon at nagpatuloy sa pagkain. Katulad ng sinabi ni Nolan, hinatid nga niya ang kanyang sekretarya sa bahay nito. Pagkatapos nilang kumain, pansin na pansin niyang naguguluhan at nagtataka na si Trixie, pero hindi siya nagpaliwanag kung bakit niya ito ginagawa. Salamat po sa paghatid, sir. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi mo. Dito ka nakatira? Opo, sir. Obvious po ba? Dito ako nagpababa, di ba? Piloso po ka. Gusto mo mawalan ng trabaho? Ayos lang naman po sa akin, sir. Para makalaya na ako. Daig mo pang bilanggo ah. Sa mga nakakainis na utos mo, opo, sir. Bilanggo talaga ako. Natawang binata habang umiiling. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ihintayin ko na lang po muna na makaalis kayo. Sige, ikaw bahala. Pinanood ni Trixie na makaalis ang kotse ng boss niya bago siya naglakad papasok sa apartment niya. Doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na sunod-sunod na bumuntong hininga.
Kanina pa kasing nagkukumahog ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Ilang beses na rin niyang iniisip kung ano ba ang dahilan ng boss niya at umaakto ito ng kakaiba. Ngunit bigo siya. Ang weird. Ang akala ko puro pang titrip lang talaga si Sir. Mukhang may good side rin naman siya. Pabulong na sambit ni Trixie nang makapasok siya sa kanyang apartment. Napatulala na lang ang dalaga sa kisame nang mahiga siya sa kanyang kama. Muli na namang bumalik sa isip niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Nolan sa kanya kanina. Alam niya sa kanyang sarili na may gusto siya sa boss niya. Kahit ganun ang ugali nun ay nahulog pa rin ang loob ni Trixie rito at ilang buwan na niya itong tinatago at pinipigilan. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy sa kakaibang kinikilos si Nolan ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pangungulit sa kanyang sekretarya. Kahit ang matalik niyang kaibigan ay napapansin na rin ang mga kinikilos niya. Anong trip yan pre? Bakit parang nag-iibang iip ng hangin? Nagtatakang tanong ng isang lalaki. Anong nakain mo at parang mabait ka na sa sekretarya mo ngayon? Ano ba sinasabi mo? Nakita ko ginawa mo kanina ha? Dinalan mo siya ng pagkain sa pwesto niya? Oh, ano masama ron? Hindi pa siya kumakain ng lunch dahil sa dami ng ginagawa niya. Maintindihan ko pa kung ibang taong gumawa nun pero hindi. Ikaw mismo ang nagdala. Umiling si Nolan. Di ko alam sinasabi mo, Jared. Binibigyan mo lang ng kung anong kahulugan ng mga kilos ko. Di ako pwede magkamali pare. Matagal na kitang kilala. Alam na alam ko na kung anong tumatakbo sa isip mo. May gusto ka na ba sa sekretarya mo? Huwag ka nga uwi. Walang mali sa ginawa ko, kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. Okay. Kung denial ka pa ngayon, hayaan kita. Huwag ka lang lalapit sa akin na umiiyak ha. Hindi ako iyak pare. Nagtawanan ng magkaibigan at saka nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Nang matapos ang lunch break, ay nagpaalam na para umalis si Jared. Tinuloy naman ni Nolan ang trabaho niya hanggang sa lumipas ang mga oras. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin makapaniwala si Trixie sa ginawa ng boss niya kanina. Ni hindi nga niya nakain ng maayos ang dinala nitong mga pagkain eh. Ano te? Tutunga nga ka na lang ba riyan? Nakangiwing angil ni Rita sa kanyang kaibigan. Hindi mo ba uubusin yung pagkain mo? Sayang naman yan oh. Hindi nga ako makakain ng maayos. Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman sa ganun. Napapaisip kasi ako. Tungkol saan naman? Kung bakit ako dinala ni Sir Nolan ng pagkain ngayong lunch. Nanlaki ang mga mata ng babae pagkatapos ay napaupo siya sa tabi ng kaibigan. Ibig mong sabihin ay si Sir Nolan ang nagdala nito sa'yo? Oo. Aba, isang himala ata yan. Sinabi mo pa. Kanina ko pang iniisip kung bakit niya ginawa yun eh. Isa pa, ilang araw ko nang napapansin ang pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin naman nawawala ang pantitrip niya sa akin pero masasabi ko namang nabawasan na yun. Baka nga na-fall na sa'yo si Sir. Hoy, tumigil ka nga. Imposibleng mangyari yan, no? Gagi, walang imposible pagdating sa pagmamahal, ah. Kahit na, malabo talagang magustuhan ako nun. Parang sa tuwing nakikita ko nun dati, umiinit ang dugo yun sa akin eh. Dati yun, te. Baka nagbago na ngayon. Huwag kang magsalita ng tapos, lalo pat hindi rin natin alam kung ano ang iniisip at nararamdaman niya. Baka mamaya magulat ka na lang. Umami na siya na gusto ka pala niya. Ewan ko sa'yo. Basta, imposibleng magustuhan niya ako. Sino may gusto sa'yo? Biglang tanong ng isang lalaki na nasa likod ng magkaibigan. Parehong napaigtad sa gulat sina Trixie at Rita dahil sa biglang pagsulpot ng lalaki. Bigla na lang kumalabog ang dibdib ng dalaga dahil sa matinding kaba. Sunod-sunod pa siyang napalunok habang nag-iisip ng isasagot. Oh, wala po sir. Sige po, alis na po ako. Hoy, wag mo kong iwan dito. Angil ni Trixie sa kaibigan niya ngunit nagmamadali na itong maglakad paalis. So, sino nga nagkakagusto sa'yo? Wala nga po sir. Malinaw pa naman ang pandinig ko. Kaya sigurado kung tamang pagkakarinig ko sa pinag-uusapan niyo. Chismoso ka pala sir. Bakit gusto mong malaman kung sino nagkakagusto sa akin? Dahil hindi ka dapat magustuhan ng iba. Walang ibang dapat magkagusto sa'yo. Naintindihan mo?
Nabalot ng pagtataka ang dalaga dahil sa naging sagot ng boss niya. Bakit naman po? Wala naman pong kinalaman sa trabaho ko ang love life ko eh. Basta hindi pwede. Bakit nagagalit ka, sir? Ang OA mo naman? Di ako nagagalit, okay? Gusto ko lang maintindihan mo ang sinasabi ko. Naiintindihan ko, sir. Hindi ko lang talaga alam kung bakit kailangan mong ipagbawal pati yun. Hindi naman ikaw masusunod sa buhay ko, no? Magtrabaho ka na lang. Nangunot pa ang no ni Trixie habang pinunod niyang patabog na naglakad paalis ang boss niya. Napakamot siya sa kanyang ulo ngunit pilit na lang niyang tinuon ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Maya-maya lang ay biglang may tumapik sa balikat niya, dahilan para mapaigtad siya sa gulat at dali-daling lumingon. Sir, nanggugulat ka naman eh. Angil ni Trixie. Sorry, may nakalimutan kasi akong sabihin. Ano po yun? Yung tungkol sa party. Bukas na ng gabi yun ha. Kailangan ko po ba talagang pumunta dyan, sir? Day off ko kasi yun eh. Mamili ka. Pupunta ka o mawawalan ka ng trabaho. Mas pabor pa po ata kung mawalan na lang ako ng trabaho. Subukan mo lang. Basta susunduin kita sa apartment mo bukas. Pero hindi na naituloy ni Trixie ang sasabihin niya dahil umalis na ang boss niya. Ilang beses pa siyang napailing bago niya ibinalik ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Kinabukasan, tanghali pa lang ay hindi na mapakali ang dalaga. Pinapunta pa niya sa kanyang apartment si Rita para humingi ng tulong. Mabuti na lang ay day off din ito. Ano ba talagang meron, te? Bakit pinaghahandaan mo ang party mamaya? Nagtatakang tanong ng babae. First time ko kasi na pupunta sa mga ganitong party. Ayaw ko namang papahiya ako, no? Isa pa, nandun din si Sir Nolan. Baka pagtripan lang ako noon lalo. Oh, anong plano mo? Ano ba sa tingin mong damit na mas babagay sa ganong party? Hindi kasi ako mapakali. Wala talaga akong alam sa kung anong dapat kong suotin. Mas bagay sa'yo yung kulay pula. Yan na lang ang isuot mo. Ang iksi niyan eh. Isa pa, labas na labas naman ang dibdib ko kapag sinuot ko yan. Ano naman? Huwag mong itago yung sexy mong katawan sa pangmatandang kasuotan. Gusto mo naman ng damit na babagay sa party na pupuntahan mo, di ba? Di yan ang suot mo. Parang hindi ko yata kayang isuot to. Bakit may ganyan kang damit kung hindi mo naman pala kayang isuot? Hindi ko rin alam. Hindi ko na nga maalala kung binili ko ba to o niregalo lang sa akin. Isuot mo na yan. Ako na mag-aayos sa'yo. Sisiguraduhin natin na lilingunin ka ng mga lalaki sa party na yun. Ay, ang OA mo talaga kahit kailan. Totoo naman ang sinabi ko ah. Maganda ka, Trixie. Ipapakita natin yun sa mga taong pupunta sa party na yun. Hindi ka ba pupunta? Nandun din ako, no? Ako kayang mag-aasikaso nun. Ha? Gulat na napalingon ng dalaga sa kanyang kaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ka naman nagtatanong eh. Bilisan mo na. Isukat mo na yung damit na yan. Pagkatapos patingin ako. Inabot na ng gabi ang magkaibigan para lang sa pag-aayos at paghahanda nilang dalawa. Nang matapos sila ay nagpaalam na rin si Rita para umuwi saglit at mag-ayos ng sarili. Wala pang kalahating oras ay may huminto ng kotse sa harap ng apartment ni Trixie at batid niyang boss niya yun. Wow! Namamanghang bulalas ni Nolan nang pagbuksan siya ng pinto ng dalaga. You're so beautiful, Trixie. Binubola mo ba ako, sir? Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Thank you. Shall we? Malilate na tayo sa party. Marahang naglakad ang dalawa papunta sa kotse ng binata. Hindi pa rin maalis ang tingin ni Nolan sa kanyang sekretarya. Napalunok pa siya nang dumako ang tingin niya sa mga hita nito. Mabilis siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan na pilit niyang iwinaksi. Tinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagmamaneho para maikalma na rin niya ang kanyang sarili. Huwag mong kalimutan ang pakay mo sa party na to, Trixie. Huwag ka rin masyadong lalayo sa tabi ko. Opo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Nililinaw ko lang lahat. Masyado kang maganda ngayong gabi. Baka mamaya kung sino-sino lumapit sa'yo. Mapahama ka pa. Kaya ko po ang sarili ko, sir. Oo, alam ko yan. Pero di mo alam kung ano ang mas kayang gawin ng mga taong makakasalamuha mo. Kaya makakabuti para sa'yo kung mag-iingat ka. Opo, sige po.
Nabalot ng katahimikan ang biyahe nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa venue. Hindi napigilan ni Trixie ang mamangha dahil sa kakaibang ganda ng lugar, lalong-lalo ng mga ilaw sa paligid. Marami na ang tao nang pumasok sila, talaga namang naaagaw ni Nolan ang atensyon ng karamihan. Huwag kang kabahan, okay? Ngumiti ka lang sa kanila. Ako nang bahala sa'yo. Okay po, sir. Nagsimula na ang party at isa-isang kinausap ni Trixie at Nolan ng mga taong lumalapit sa kanila. Sa paglalim ng gabi ay nagkakasiyahan na rin ang mga bisita. Nag-enjoy ang dalaga sa pakikipag-usap niya sa ibang tao, ngunit nang makaramdam siya ng pagod ay nagpahinga muna siya sa isang tabi. Mabuti na lang at nakita niya si Rita na mabilis namang lumapit sa kanya. Pagod ka na agad? Nagsisimula pa lang ang exciting party. Natatawang sambit ng babae. Hindi naman kasi ako sanay sa ganito. Masyadong maraming tao. Mabuti naman at pinayagan ka ni sir na magpahinga muna rito. Kanina ko pa kayo pinapanood eh. Ni hindi ka man lang makaalis sa tabi niya. Kabilin-bilinan niya kasi na wag akong lalayo sa kanya eh. Wow! Kailan ka pa naging masunurin, te? Ikaw? Susunod sa utos ni Sir Nolan? Anong nakain mo? Akala ko ba naiinis ka sa kanya? Ang dami mo namang sinabi. Teka nga, naiihi ako. San bang CR dito? Pumasok ka lang sa pinto na yan tapos kumaliwa ka. Makikita mo na agad ang CR. Okay, sige. Salamat. Hindi naman nahirapan si Trixie na hanapin ang banyo at nang makaihi ay agad rin naman siyang bumalik sa pwesto niya kanina. Isang imahe mula sa madilim at malayong bahagi ng kinatatayuan niya ang naagaw ang atensyon niya. Kilalang kilala niya ang imahe na yon kahit pa nakatalikod ito. Kaya naman naglakad siya palapit dito. Sir Nolan? Ano kung ginagawa mo dyan? Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Ha? Bakit? May problema po ba? Nagpatuloy sa paglapit ang dalaga ngunit bigla na lang siyang natigilan ng masinaga ng ilaw ang boss niya. Doon niya nakita kung anong ginagawa nito. Umiihi pala ito sa damuhan at kitang-kita niya ang malaki nitong alaga. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Tarantang bulalas ni Trixie. Pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata. Wala po akong nakita, sir, promise. Wala po talaga. Stop acting weird, Trixie. Bakit kasi dyan mo naisip umihi, sir? May banyo naman, di ba? Dami pa kasi nakapila. Ihing-ihi na ako. Hindi ka man lang nahiya, sir. Paano kung may ibang nakakita sa ginagawa mo? Ano naman pakialam ko? Ikaw lang naman nakakita. Kaya hindi ko naman kailangan problemahin yun. Ramdam pa rin ni Trixie ang mainit niyang mukha at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sige po, sir. Babalik na po ako sa pwesto ko kanina. Teka, sandali. Halos tumakbo ng dalaga palayo sa boss niya. Ngunit nang lingunin niya ito, ay nakasunod na pala ito sa kanya. Nang dahil doon, nataranta siya lalo at hindi na niya namalayan kung saan siya napunta. Wala siyang ibang ginawa, kundi ang tumakbo ng tumakbo para lamang makalayo sa boss niya. Trixie, sandali. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang ako, sir. Bumalik ka na po ron. Huwag mo na po akong alalahanin. At sa tingin mo, hahayaan ka na mag-isa rito? Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Napasa po sa noo ang dalaga. Nagulat lang po ako rin sa sa nakita ko. Ha? Ano ba nakita mo? Yung, mo po, yung talong mo po. Kalimutan mo na yun. Hindi ko kaya, sir. Ayaw maalis sa isip ko. Napailing si Nolan bago siya marahang naglakad palapit sa kanyang sekretarya. Ano bang gusto mong gawin ko para makalimutan mo yung nakita mo? Wala, sir. Makakalimutan ko rin siguro to. Alam mo bang, kanina ko pang pinipigilan ng sarili ko? Nahawakan ka? Biglang tanong ni Nolan. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat ng babae dito sa party na to, ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Di mo alam kung gaano kahirap pigilan ng sarili ko, Trixie. Inilapit ng binata ang bibig niya sa tenga ng dalaga. I wanna kiss you right now. Po? Bakit? Naputo lang sasabihin ni Trixie dahil bigla na lang lumapat ang labi ng boss niya sa labi niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat, ngunit maya-maya lang ay napapikit na rin siya.
Hindi niya lubos akalaing mahahalikan siya ng binata. Ang lalaking crush niya. Kaya naman, hindi na niya sinayang ang pagkakataon. Naglakbay ang mga kamay ni Nolan sa katawan ng dalaga habang tumatagal ang kanilang paghahalikan at mas lumalalim at umiinit ito. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman nilang dalawa ng mga sandaling yun. Sir, gulat na bulalas ni Trixie dahil sa biglang paghapit ng binata sa bewang niya. May tumutusok po sa tiyan ko. Ang tigas. Shh. Manatili lang tayo magkayakap. Kahit saglit lang. Mawawala rin yan. Huwag mong sabihin. Napasinghap ang dalaga at saka dumiretsong napatitig kay Nolan. Talong mo yung nakatusok sa tiyan ko. Pwede ba? Huwag mo nang sabihin. Nilalamon lang ako ng kahiyan ko dito eh. Dax ka pala, sir. Ha? Dax? Ano naman yun? Hindi ko rin sigurado, sir eh. Narinig ko lang yun sa mga kapitbahay namin sa probinsya nun. Ibig sabihin ata nun, malaki ang alaga mo. Napasubsob na lang si Nolan ng kanyang muka sa liig ng dalaga. Kailangan ba talagang sabihin yan? Bakit naman hindi? Wala namang masama sa sinabi ko, sir. Totoo naman kasing malaki ang alaga mo. Ikaw atang papatay sa akin dahil sa kayan, Trixie. Hindi kita... Pinatahimik ni Nolan ang bibig ng dalaga sa pamamagitan ng paghalik ulit dito. Sa pagkakataong yun, mas malumanay at puno ng pag-iingat na halik na yon. Hindi nagtagal ay naikalma na rin ng binata ang kanyang alaga. Bago pa muling makapagsalita ang kanyang sekretarya, ay nagmadali na siyang umalis sa harap nito. Napagdesisyonan ni Trixie na magpahangin muna sa kinaroroonan niya bago siya bumalik sa pwesto kung nasaan ang maraming tao. Hinanap niya ang boss niya ngunit hindi niya ito agad nakita. Hoy, Rita, nakita mo ba si sir? Kanina ko pa siya hinahanap eh, pero hindi ko man lang siya makita. Ha? Hindi eh, bakit? Magpapaalam na kasi ako. Gusto ko nang umuwi. Ang aga-aga pati. Wala na rin naman akong gagawin dito ah. Di makiparty ka, mag-enjoy, mag-inom. Hindi na. Inaantok na ako eh. Masasayang lang ang oras ko rito. Mas gusto ko pang magpahinga na lang sa bahay no, kesa magpalipas ng oras dito. Nakita ko siya kaninang pumunta sa parking lot eh. Tingnan mo na lang kung nandun siya. Ganun ba? Sige. Salamat. Mauna na ako ah. Okay, magkita na lang tayo sa office. Matamlay na si Trixie habang naglalakad papunta sa parking lot. Malayo pa lang siya'y natanaw na niya na nakabukas ang ilaw sa kotse ng boss niya. Nang makalapit siya rito ay nakita niyang nakasubsob na sa manibela ang ulo ni Nolan. Sir? Kinatok ng dalaga ang bintana ng kotse. Sir Nolan, ayos ka lang po ba? Napaigtad sa gulat ang binata. Oo. Ano ba ginagawa mo rito? Hinahanap ko po. Bakit? May kailangan ka ba? Magpapaalam ng po sana ako. Uuwi na po ako. Ha? Ang aga pa. Inaantok na po kasi ako eh. Isa pa, wala na rin naman akong gagawin dito. Ganun ba? O sige. Ihahatid na kita. Hindi na po sir. Mukhang kailangan ka pa po rito eh. Magbabiyahe na lang po ako pa uwi. Nang mag-isa? No, di ako papayag. Sumakay ka na rito. Hahatid na kita. Magrereklamo pa sana si Trixie. Ngunit nakita niya kung gaano kaseryoso ang mukha ng boss niya. Kaya naman mas minabuti na lang niyang sumunod sa utos nito. Mabilis na pinaandar ni Nolan ang kotse niya nang makasakay ang dalaga. Pareho silang tahimik sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa apartment ni Trixie. Salamat po sa paghatid, sir. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Tumalikod na ang dalaga ng akmang maglalakad papasok sa apartment niya nang marinig niyang pagbukas ng pinto ng kotse. Maya-maya lang ay nakahawak na sa isang braso niya ang boss niya. Kaya naman, nagtataka niya itong nilingon. Bakit po, sir? May kailangan po kayo? Tungkol dun sa nangyari kanina. Alin po? Hinalikan kita, di ba? Gusto ko lang humingi ng tawad. Wala po yun, sir. Hindi naman po yun big deal sa akin.
Kung sa'yo hindi big deal, sa akin oo. First kiss ko yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Trixie dahil sa gulat. Ikaw? First kiss yun? Paano naman nangyari yun, sir? Ang gwapo mo kaya. Ang akala ko nga marami ka nang nahalikang babae eh. Sino naman nagsabi sa inyan? Wala po. Base lang sa obserbasyon at pagkakakilala ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Tumalikod na si Nolan at naglakad palayo, ngunit humabol naman sa kanya ang dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok ito, dahilan para mawalan siya ng balanse. Bago tuluyang matumba sa lupa, napahawak pa si Trixie sa pantalon ng binata na siyang naging dahilan para mahila niya ito pababa. Trixie! Malakas na sigaw ni Nolan. Sorry sir, Diyos ko po. Halos magpakain na lang sa lupa ang dalaga dahil sa labis na kahihiyan na nararamdaman niya. Muli na naman niyang nakita ang malaking alaga ng boss niya dahil na rin sa kagagahan niya. Ramdam niya ang pag-init ng mukha niya pati na rin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Inuubos mo talagang pasensya ko. Kanina pa ako nagpipigil. Pagkatapos ganito gagawin mo? Hindi ko po sinasadya, sir. Panindigan mo ako, Trixie. Ha? Anong panindigan? 2 beses mo nang nakikita yung alaga ko. Panindigan mo ako. Wow! Para ka namang nabuntis niyan, sir. Huwag ka nang magalit, sir. Nakakahiya naman sa makinis mong puwet. Trixie, pagsisisihan mo tong ginawa mo. Nagmamadali na si Nolan sa pagsuot at pag-ayos ng pantalon niya. Habang ang dalaga naman ay ginamit na pagkakataon ang pagiging abala ng boss niya para makatakbo palayo at papasok ng apartment niya. Dinig na dinig pa ni Trixie ang pagsigaw ng boss niya ngunit hindi na niya yun pinansin pa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay umalis na rin ang binata at saka naman nakahinga ng maluwag ang dalaga. Shucks! Paano na ako haharap kay sir nito sa trabaho? Baka isumpa na ako dahil sa nangyari. Wala sa sariling bulong ni Trixie sa kawalan habang naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto. Aksidente naman ang nangyari. Hindi ko naman kasalanan na nakita ko yung alaga niya. Hindi napigilan ng dalaga ang muling maisip ang mga nangyari kanina sa pagitan nila ng boss niya na siyang naging dahilan para hindi agad siya makatulog. Madaling araw na nang dalawin siya ng antok at saka tuluyang makatulog. Ginawa ni Trixie ang lahat para maiwasan ang boss niya sa trabaho sa mga nakalipas na araw. Hindi yun naging madali dahil sa pagiging sekretarya niya. Pero kahit papano ay nakagawa siya ng paraan para mabilis na makaalis sa harap nito. Hoy, te, bakit nagmumukmuk ka dyan ha? May problema ka ba? Kunot noong si Tanirita sa kanyang kaibigan. Ilang araw ko nang napapansin to ah. Iniiwasan mo ba si sir? Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit ko naman siya iiwasan? Huwag ka nang magmaang-maangan, te. Ilang beses ka na rin hinahanap sa akin ni sir, no? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nag-away ba kayong dalawa? Hindi ah. Bakit iniiwasan mo siya? Hindi ko nga siya iniiwasan. Ang kulit mo naman eh. Alam mo te, hindi ka marunong magsinungaling, okay? Basang-basa ko dyan sa mukha mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi naman kita pipilitin na magkwento sa akin ah. Gusto ko lang naman makasigurado na walang masamang nangyari sa inyo ni sir, kaya ayaw mong matanggal ka sa trabahong to. Ikaw na nga lang ang kaibigan ko rito eh. Hindi naman mangyayari yun. Sige, sabi mo eh. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mo talagang magkwento, basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Salamat. Mabilis na naglakad si Trixie, paalis ng cafeteria ng kumpanya. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya magawang harapin ang matagalang boss niya dahil sa nangyari sa pagitan nila nung nakaraan. Nagkakatagpo naman silang dalawa ngunit agad rin siyang umaalis para hindi na siya makausap ng binata tungkol doon sa nangyari. Pumasok ang dalaga sa elevator at balak niyang bumalik na sa pwesto niya para ituloy ang kanyang trabaho. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya nang maya-maya lang ay pumasok si Nolan sa loob bago magsarado ang pinto ng elevator. Finally, nasolo rin kita. Seryosong sambit ng binata pagkatapos ay sa kanya nilingon ang kanyang sekretarya. Iniiwasan mo ba ako, Trixie? Dahil ba sa nangyari noong isang araw?
Po? Hindi mo na pala kailangan sumagot. Alam kong tatanggi ka rin. Lumapit si Nolan sa dalaga, ngunit umatras naman ito hanggang sa mapasandal ito sa pader. Maya-maya lang ay bigla na lang huminto ang elevator, dahilan para manlaki ang mga mata ni Trixie. Sir, anong nangyayari? Baka nasira ang elevator. Ha? Paano tayo? Paano tayo lalabas dito? Huwag kang magalala. Ayusin din naman yan. Mag-uusap muna tayo. Dahil ito ng pagkakataon natin. Ano naman pong pag-uusapan natin? Huminga ng malalim si Nolan pagkatapos ay hinuwakan niyang pisngi ng dalaga. Bakit mo ko iniwasan? Alam mo bang nung isang araw pa kita hinahanap? Hindi po kita iniiwasan, sir. Abala lang po ako sa trabaho ko. At sa tingin mo maniniwala ako sa dahilan mong yan? Ikaw ang bahala po. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Simula ng gabing yun, hindi ka na nawala sa isip ko, Trixie. Para akong mababaliw dahil gustong-gusto kitang makita. Kapag nagkakaharap naman tayong dalawa, nagmamadali kang umalis. Anong ibig mong sabihin, sir? Bakit mo sinasabi sa akin ng mga yan ngayon? Hindi ko rin alam. Pero isang bagay lang alam ko. Gusto kitang halikan ulit ngayon. Sa bilis ng kilos ni Nolan ay hindi na nakaiwas ang dalaga. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang muli niyang maramdaman ang malambot at matamis na labi ng binata na nakalapat na sa kanyang mga labi. Maya-maya lang ay napapikit na rin siya. Ninanamnam ang mainit ngunit puno ng pag-iingat na halik ng boss niya. Mas lalo pang lumalim ang paghahalikan ng dalawa hanggang sa magsimula ng maglakbay ang mga kamay nila sa kani-kanilang mga katawan. Impit na rin silang umuungol, pilit kinokontrol ang kanilang mga sarili habang nararamdaman ang init ng palad ng bawat isa. Teka lang, sir. Biglang pigil ni Trixie sa binata. What? May problema ba? Hindi natin dapat ito ginagawa, sir. Anong ibig mong sabihin? Boss kita. Sekretarya mo ko. Kapag nalaman to ng ibang empleyado, sigurado kong mabilis nakakaalat ang balita tungkol dito. So, bakit mas nag-aalala ka pa sa mga ganyan? Di ba pwedeng ituon mo na lang atensyon mo sa ating dalawa? Ano bang meron sa ating dalawa? Ano to, sir? Ano tong ginagawa natin? Ano tayo? Natahimik si Nolan dahil sa mga tanong ng kanyang sekretarya. Kahit siya ay malalim na napaisip sa kung ano nga bang tawag sa ginagawa nilang dalawa. Pinakiramdaman niyang maigi ang kanyang sarili ngunit hindi niya ring magawang maamin sa sarili ang sagot sa naiisip niya. Nakita mo na? Kahit ikaw, hindi mo alam kung anong tawag dito sa ginagawa natin, sir. Sa tingin mo ba, matatahimik ako nang dahil dito? Huwag ka mag-isip ng kung ano. Madali para sa'yo na sabihin o isipin yan eh. Pero para sa akin, hindi madali yun, sir. Ako lang isipin mo, Trixie. Ako lang. Sa ikalawang pagkakataon, ay hinalikan ni Nolan sa labi ang dalaga. Mas mapusok, mas malalim at mas mainit yon. Dala ng sensasyon ay inumpisahan na rin niyang hubaran si Trixie. Impit ng pagdaing at pag-ungo lamang ang nagagawa ng dalaga habang hinahayaan ng boss niya sa ginagawa nito. Walang pagtutol o pagsisisi sa kanyang isip. Dahil ng mga sandaling yon ay mas nanaig ang nararamdaman niya para kay Nolan. You are driving me crazy, Trixie. Hinihingal na bulong ng binata. Di ko na alam kung hanggang kailan ko ba makukontrol ang sarili ko. Halos araw-araw na lang tumatakbo ka sa isip ko. Anong ginagawa mo sa akin? Dapat na siguro tayong tumigil, sir. Ano ba sinasabi mo? Masyado na nagiging malalim ang ginagawa natin. And so, alam kong gusto mo rin itong ginagawa natin. Napaiwas ng tingin ng dalaga. Opo, pero natatakot ako na baka may makahuli sa atin. Huwag ka mag-alala. Dila kong bahala sa'yo. Niyakap ng binata si Trixie. Di mo kailangang mag-alala sa mga ganyang bagay. Dahil nandito naman ako. Napapikit ang dalaga.
Habang ninanamnam ang mainit na bisig ng boss niya, dinig na dinig niya ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ng binata. Dahilan para bahagya siyang mapangiti. Nang mga sandaling yun ay nagkaroon ng kapayapaan sa isip at puso ni Trixie. Para bang nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. At sa isang iglap ay bahagyang yumanig ang elevator at bumalik na ang kuryente. Sakto namang bumukas ang pinto nito dahilan para aligagang itulak ng dalaga ang boss niya palayo sa kanya. Taranta nilang inayos ang kanilang sarili at sunod-sunod na pumasok ang ilang mga empleyado na nagulat pa nang makita sina Nolan at Trixie sa loob. Good afternoon po. Nahihiyang bati ng dalaga dahil mga manager pa lang pumasok. Nang makarating sa palapag kung nasa ng kanilang opisina ay nauna nang lumabas si Trixie. Agad namang sumunod sa kanya ang binata at halos tumakbo na ito para makaabot lang sa dalaga. Trixie, sandali. Hinawakan niya ang braso ng dalaga. Ayos ka na ba? Opo, sir. Ayos lang po ako. Tungkol sa nangyari kanina. I'm sorry. Nadala lang ako. Nilingon ni Trixie ang boss niya. Ganyan ka ba talaga, sir? Sa tuwing may gagawin ka, hihingi ka lang ng tawad na para bang isang kasalanan ang nagawa mo. I don't know. Pakiramdam ko lang, dapat akong humingi ng tawad. Ayoko kasing isipin mo na pinagsasamantalahan lang kita. Kahit makailan, ay hindi ko po iisipin ang bagay na yan, sir. Hinayaan naman kitang gawin yun dahil gusto ko rin. Pero, hindi po ibig sabihin nun, maaari mo nang gawin ang mga ganong bagay kung kailan mo magustuhan. Huminga ng malalim ang dalaga. Kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo mas lalo lang akong maguguluhan. Hindi ko nga po alam kung ano pong dahilan at ginagawa mo yun. Ni wala akong ideya kung ano ang nararamdaman mo. Trixie, maaring nanggaling lang ako sa probinsya pero hindi naman ako mangmang na babae. Sir, hindi ako tulad ng mga babaeng madalas mong makita o makasalamuha rito sa Maynila na okay lang sa kanilang mga ginagawa mo. Hindi ako ganun, sir. Hindi ako sanay na sa mga ganitong bagay. At mas lalong, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin at maramdaman sa tuwing hinahalikan at hinahawakan mo ako. I'm sorry. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sir. Katulad ng sinabi ko sa'yo, gusto ko rin ang nangyari sa atin. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na isa akong babaeng nangangailangan ng kasiguraduhan bago tumalon sa isang bagong karanasan. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki na nakagagawa sa akin ng mga ganun. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Mas makakabuti siguro kung aalamin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Kung ano ba talaga ako sa'yo at kung anong tawag mo sa namamagitan sa ating dalawa. Napatitig si Nolan sa kanyang sekretarya. Paano kung sabihin ko sa'yo na interesado ako sa'yo? Na may nararamdaman ako para sa'yo? Mahirap paniwalaan ang ganyang mga bagay, lalo na kung galing sa isang lalaking katulad mo. Tumalikod na si Trixie at saka marahang naglakad palayo sa boss niya. Mabigat ang dibdib niya dahil sa naging pag-uusap nilang dalawa. Ngunit alam niyang iyon ang tama. Mahirap maglaro sa isang bagay na walang kasiguraduhan at yun ang iniiwasan niyang mangyari. Ano bang dapat kong gawin, Trixie? Sabihin mo sa akin kung ano dapat kong gawin para maniwala ka sa akin. Sabi ni Nolan at nagpatigil sa paglalakad ng dalaga. Hindi sumagot si Trixie. Saglit lang siyang tumigil sa paglalakad at maya-maya'y nagpatuloy na ulit siya at nagtungo sa pwesto niya. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas ng mga oras at mawala sa isip niya ang naging pag-uusap nila ng boss niya. Sa paglipas ng mga araw ay napansin na ng dalagang pagbabago sa boss niya. Tumigil na ito sa pangtitrip sa kanya at ngayon ay mas naging sweet pa ito. Kahit ang mga katrabaho ni Trixie ay nagtataka na sa inaasta ng boss nila, ngunit tikom lang ang bibig niya. Hoy, te, anong pinakain mo kay sir ha? Biglang naging ganun yun? Nagtatakang tanong ni Rita. Ha? Anong sinasabi mo? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo napapansin ang pagbabago ni sir.
Hindi mo ba nakikita na hindi na siya bad mood palagi? Isa pa, ang bait-bait niya sa'yo. Napangiwi si Trixie. Ano namang kinalaman ko sa pagbabago niya? Baka trip niya lang talaga yun. Huwag ka nang tumanggiti. Alam kong may kinalaman ka ron dahil ikaw lang naman ang bukang bibig ni Sir nitong mga nakaraang araw. Ako? Bakit naman? Aba, malay ko. Ilang beses ko na siyang narinig na kausap yung kaibigan niya at ikaw ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod na napabuntong hininga ang dalaga. Sinabi niya kasi sa akin na interesado raw siya sa akin eh. Ha? Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil ayoko nga ipaalam sa'yo. My gosh, Trixie! Para saan ba't naging magkaibigan tayo kung hindi ka magkukwento sa akin ng mga ganyang bagay? Alam ko kasing chismosa ka. Alam ko rin na hindi ka mauubusan ng tanong kapag sinabi ko sa'yo tungkol dun eh. Natawa si Rita. Grabe ka naman sa akin, te. Pero seryoso ba? Sinabi niya talaga yun? Oo. Anong sinagot mo? Sinabi ko lang sa kanya na alamin niya muna sa sarili niya kung ano ba talagang nararamdaman niya at kung ano ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Wow! Dalagang Pilipinang atake! Probinsyana ako, di ba? Naniniwala ako sa clarity and sincerity matters in love. So, kaya pala naging gano'n na lang si Sir? Alam mo bang lahat kami nagulat dahil sa pagbabago niya ni hindi nga pumasok sa isip namin na kaya niyang maging mabait eh. Halos lahat sa amin na matagal nang nagtatrabaho rito nasanay na sa ugali ni Sir na seryoso at strikto. Bago talaga sa paningin namin nang nakikita namin good mood siya. Hindi ko alam. Malay ko bang parte yun ng trip niya? Hindi ko alam. Malay ko ba kung parte yun ng trip niya? Tsaka labas na ako kung anong ginagawa niya ngayon, no? Dahil hindi naman akong nagdidesisyon para sa buhay niya. Bigla na lang hinampas ni Rita ang balikat ng kanyang kaibigan. Ibang klase ka talaga, te. Ikaw lang palang makakapagpatino kay Sir. Huwag kang ang OA. Hinaan mo lang yung boses mo dahil baka marinig ka ng ibang empleyado. Ano naman ngayon kung marinig nila? Dapat nga maging proud ka dahil nagawa mo yun kay Sir eh. Basta itiko mo na lang yung bibig mo, okay? Hindi pa nga kami nagsisimula. Baka ulinin na agad kami ng paninira. Natigil sa pag-uusap ang magkaibigan nang makita nilang isang pamilyar na lalaki na naglalakad palapit sa kanila. May bitbit pa itong isang bungkus ng bulaklak, isang teddy bear at isang kahon ng chocolate. Nangunot ang noon ni Trixie habang pinapanood na unti-unting makalapit sa kanyang lalaki. Hi Trixie, para sa'yo nga pala. Nakangiting sambit ng binata, sabay abot ng bitbit niya. Di ko alam kung alin sa mga to magugustuhan mo kaya dinala ko na lang lahat. Para saan to, Sir? Para sa'yo nga. Bakit? Dahil gusto ko ibigay sa'yo. I mean, bakit mo ko bibigyan ng ganito, Sir? Di pa ba obvious? Gusto ko talagawan. Ano? Ligaw? OMG! Nagtatatalon sa kilig si Rita habang hinahampas-hampas ang kaibigan niya. Ikaw talaga, te. Diyos ko ka. Ako? Liligawan mo? Anong trip na naman to, Sir? Hindi trip to, okay? Sinabi mo sa akin, alamin ko muna sa sarili ko nararamdaman ko. Diba? Ito na yun. Gusto kita. At gusto kitang ligawan. Tanggapin mo na, te. Dami mo namang arty eh. Umalis ka na nga lang, Rita. Epal ka masyado eh. Natawa ang babae. Okay, fine. Bibigyan ko na muna kayo ng oras na makapag-usap na dalawa. Balitaan mo na lang ako mamaya ah. Napailing si Trixie habang pinanood niyang makalayo ang kaibigan niya. Nang tuluyan itong mawala sa paningin niya, ay sa kanya ibinalik ang tingin sa boss niya. Malawak pa rin ang ngiti ni Nolan habang diretsong nakatitig sa dalaga. So, ano? Tatanggapin mo ba to o hindi? Kahit na nag-aalinlangan, ay kinuha ni Trixie ang bitbit ng binata. Thank you. Di mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko to para patunayan sa'yo na seryoso ako sa sinabi ko noong nakaraan. At gusto ko rin patunayan sa'yo na seryoso kong liligawan kita. No, di ka pala pwedeng tumanggi. Liligawan kita. Sa ayaw mo, sa gusto. Ay wow, pala desisyon yan. Di ako tumatanggap ng rejection, Trixie. Mamili ka. Sasagutin mo ako o sasagutin mo ako?
Grabing pamimilian naman yan, sir. Pabor na pabor sa'yo parehas Dahil ayaw ko magsaya ng pagkakataon. Ayaw kong dumating sa punto na huli ng lahat at nakuha ka na ng iba. Lumapit si Nolan sa dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita kang may kasama ka ibang lalaki. Anong ginagawa mo, sir? Bitawan mo na ako. Baka may makakita pa sa atin. Wala akong pakialam. Mas gusto ko pa nga na makita nilang tayong lahat. Para malaman nilang sa akin ka lang. At hindi na sila sumubok na gustuin ka pa. Masyado kang OA, sir. Wala namang ibang nagkakagusto sa akin dito, no? Ano ba sinasabi mo? Maganda ka, Trixie. Kahit sa malayo, mabilis na mapupukaw ang tingin ng natatangi mong ganda. Kahit na sinong lalaki, mabilis na mahuhulog sa'yo kahit wala ka pang ginagawa. Ang tanong, magugustuhan ko rin ba sila? Pwedeng magustuhan nila ako. Pero paano naman ako, di ba? Magugustuhan ko ba sila? Hindi ko alam. Kahit na ilang lalaki pang magkagusto sa akin, hindi ko rin naman sila magugustuhan dahil may isang lalaki ng laman ng puso ko. Nanlaki ang mga mata ni Nolan pagkatapos ay dali-dali siyang bumitaw sa pagkakayakap niya sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? May nagugustuhan ka na? Sino? Sabihin mo sa akin kung sino yung lalaking yun. Tuturuan ko ng leksyon. Chismoso ka talaga, no? Gusto ko lang malaman kung sinong kaagaw ko sa'yo. Wala kang kaagaw, sir. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo po niyan. Trixie, halika mo na rito. Kailangan ko ng tulong. Malakas na sigaw ni Rita mula sa malayo. Nilingon ng dalaga ang kaibigan niya at nang makalapit ito sa kanya, ay bigla na lang siya nitong hinila. Hindi niya natapos ang sasabihin sa boss niya dahil napatakbo na lang siya para makasunod sa kaibigan niya. Teka lang, ano bang nangyayari? Tulungan mo naman ako rito. Kailangan ko na kasing matapos ang report na to kasi kailangan na tumamaya sa meeting. Napailing ang dalaga. Panira ka talagang babae ka. Ha? Bakit naman? Nag-uusap pa kami ni Sir Nolan Ano bang pinag-uusapan niyo? Importante ba yun? Hindi ba pwedeng mamaya na lang yun? Please naman, Trixie, tulungan mo na ako rito. Mawawalan ako ng trabaho kapag hindi ko to natapos. Oo na. Sa kabila ng pagiging abala ng dalaga, sa pagtulong sa kaibigan niya, ay naging laman ang isip niya ang naging pag-uusap nila ng boss niya kanina. May mga pagkakataon na bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwing may maaalala siyang salita na sinabi ng binata. Nagpatuloy si Nolan sa ginagawa niyang panliligaw sa kanyang sekretarya sa paglipas ng mga araw. Habang tumatagal, ay mas lalo lamang lumalala ang nararamdaman niya para kay Trixie at napapansin naman niyang nahuhulog na rin ito sa kanya. Mas lalo pa nga silang naging malapit sa isa't isa, bagay na kinagulat ng karamihan sa empleyado ng kumpanya na kanilang ipinagtaka dahil nagbago na nga ang pakikitungo ng binata sa dalaga. San mo ba ako dadalhin, sir? Sa isang araw pang day off ko. Naguguluhang tanong ni Trixie. Basta sumama ka na lang sa akin, okay? Ako naman ang boss mo Kaya ako nang bahala kung absent ka ngayong araw sa trabaho. Sinisira mo naman ang attendance ko, sir Mas mahalaga to kaysa sa attendance na yan. Ay, wow! Palibhasa ikaw may-ari ng kumpanya kaya hindi mo alam kung gaano kahalaga para sa aming mga empleyado ang attendance. Basta. Mag-relax ka lang dyan, okay? Gusto ko mag-enjoy ka sa pupunta natin. Kaya wag mo munang isipin ang attendance na yan at trabaho mo. Napasimangot si Trixie ngunit hindi na siya nakipagtalo sa binata. Pinagmasdan na lang niya ang daang tinatahak nila. Tumagal din ng halos 1 oras ang biyahe nila at hindi napigilan ng dalaga na manlaki ang kanyang mga mata dahil sa labis na pagkamangha. Wow! Ngayon ka lang nakapunta rito? Tumango si Trixie. Opo, sir. Anong lugar ba to? Amusement park. Ito palang nakikita ko sa TV nung nasa probinsya pa ako. Let's go. Maba pang araw. Kaya naman madami pa tayong magagawa rito. Parang isang batang sabik na sabik ang dalaga habang nakasunod sa boss niya. Marami silang rides na sinakyan at talaga namang nasiyahan siya.
Sa buong araw na magkasama silang dalawa, nakatitig lang si Nolan sa sekretarya niya. Malawak ang ngiti habang nakikita niya ang saya sa mukha ni Trixie. "Sir, sumakay tayo ron." Tinuro ng dalaga ang Ferris wheel. "Hindi pa kasi ako nakakasakay sa ganyan eh. Parang ang saya." "Ikaw na lang." "Bakit? Ayaw mo?" "Di naman sa ganun." "Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka." "Ano? Ako? Matatakot sa ganyan? No way." "Kung ganun, bakit ayaw mong sumakay doon?" "Ayoko lang." "Dali na sir, huwag kang KJ." Magpo-protesta pa sana si Nolan, ngunit hinila na siya ng dalaga palapit sa pila. Sa isip-isip niya ay ilang beses na siyang nagmura habang unti-unti silang palapit sa Ferris wheel. Sa kabila nun, nawala ang kaba at pag-aalinlangan niya nang makita niya ang labis na tuwa at kasabikan ni Trixie. "Tingnan mo sir, ang taas natin." Parang batang sambit ng dalaga. "Nakikita ko rito ang building. Ang ganda." "Ikaw na lang tumingin." So takot ka nga?" "Di nga sabi." Bakit halos yakapin mo na yung bakal sa tabi mo?" "Nag-iingat lang ako ah." "Wala namang mangyayaring masama sa atin dito, no?" "Kahit na, di mo masasabi kung kailan ka madidisgrasya, no? Mas mabuti na nag-iingat." "Ang dami mo namang dahilan. Wala namang masama kung aaminin mong natatakot kang sumakay sa Ferris wheel ah." "Hindi nga ako sabi natatakot. Dahil?" Gulat na bulalas ni Nola nang biglang gumewang-gewang ang sinasakyan nila pagkatapos ay huminto sa tuktok. "Anong nangyayari? Bakit huminto?" "Baka nagkakaroon ng problema?" "Sinasabi ko na nga ba, hindi magandang idea to eh." Bigla na lang natawa si Trixie. "Para ka namang bata, sir. Halika rito kung natatakot ka. Yayakapin kita." Napanguso ang binata ngunit agad rin siyang tumabi sa dalaga. "Lilinawin ko lang ha. Di ko to ginagawa dahil natatakot ako." "Weh, bakit ka tumabi sa akin?" "Gusto ko lang magpayakap sa'yo." Natahimik si Trixie at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang muka. Mabilis siyang napaiwas ng tingin, ngunit bigla naman siyang niyakap ni Nolan. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya at kahit anong pilit niya para pakalmahin ito, ay bigo siya. Nang mga sandaling yun ay parang umaayon sa kanilang dalawang pagkakataon. Kaya naman hinayaan na lang ng dalaga ang kanyang sarili na namnamin ang mainit na bisig ng boss niya. Isa pa, hindi rin naman niya maaaring lokohin ang sarili niya dahil mas lalo lang siyang nahuhulog kay Nolan habang lumilipas ang mga oras. "Sa tingin ko, magandang idea lang din ang sumakay tayo rito. At least, nakayakap ako sa'yo." Pabulong na saad ng binata. "Bakit naman yun talaga ang habol mo?" "Aba syempre, bukod sa yakap mo, gusto rin kitang halikan eh." "Okay, tama na. Pwede ka na bang bumitaw?" "Nope, di ako alis sa pagkakayakap sa'yo. Hanggat di tayo bumababa." Napangiti na lang si Trixie, ngunit hindi na siya muling nagsalita. Nabalot silang dalawa ng katahimikan at maya-maya lang ay umandar na ulit ang Ferris wheel. Nang makababa sila ay napagdesisyonan na nilang maglibot at nang makaramdam na sila ng pagod ay saka sila umuwi. Hinatid ni Nolan ng dalaga sa apartment niya. "Thank you sir. Nag-enjoy po ako ngayong araw." Masayang sabi ni Trixie. "Mabuti naman kung ganun. Malulungkot talaga ako kung di ka nag-enjoy." Bumaba na ng kotse ang dalaga ngunit nagulat naman siya nang bumaba rin ang boss niya. May kailangan ka po sir?" Ano, kasi..." Nanlaki ang mga mata ni Trixie nang bigla siyang hilahin ng binata palapit sa kanya. Sa isang iglap ay naglapat ang kanilang mga labi at bago pa makapag-react ang dalaga ay nilamon na siya ng kakaibang init at sensasyon na mabilis na bumalot sa katawan niya. Naging mapusok at mas malalim ang paghahalikan nilang dalawa. Pareho pa nga silang nagulat nang mapagtanto nilang nakapasok na sila sa apartment at isa-isa nilang tinatanggal ang damit ng isa't isa. Maya-maya lang ay napunta na sila sa kwarto ni Trixie. Parehas na silang walang saplot.
Are you sure about this? Seryosong tanong ni Nolan. Sabihin mo lang sa akin kung dapat ba akong huminto. Ayokong pilitin kang gawin to. Ayos lang, sir. Gusto ko, tandaan mo bawat haplos ko, Trixie. Gusto kong tumatak sa isip mo ang lahat ng gagawin natin ngayong gabi. Sana, mapatunayan itong nararamdaman ko para sa'yo. At sana, maniwala ka na sa akin kapag sinabi kong gusto kita. Napalunok ang dalaga. Gusto rin kita, sir. Kahit hindi mo ako pilitin. Naniniwala sa iyong puso ko. Seryoso ka ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil nagdadalawang isip pa ako nung una. Ngayon lang to nangyari sa akin. Kaya naman hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Isa pa, masyado kang gwapo at mayaman. Hindi ko alam kung nararapat ba talaga ako para sa kagaya mo. Sino nagsabi sa'yo na pera ang basihan kapag nagmamahal? Wala po. Yun lang ang kinalakihan ko sa probinsya. Hinaplos ni Nola ng magkabilang pisngi ng dalaga. Simula sa araw na to, gusto kong patunayan sa'yo na hindi basihan ng pera kapag nagmahal ka. Lalong-lalo na ako. Dahil di ako tumitingin sa pera na meron ka. Nagustuhan kita. Dahil sa kabaitan mo. Marami kang nagawa sa akin na di ko lubos akalain magagawa ng kahit sinong babae. Marami kang naiparamdam sa akin na kahit ako, di ko inakalang mararamdaman ko. Ilan lang yun sa mga dahilan kung bakit nagustuhan kita. Impit na napangiti si Trixie. Sorry kung natagalan. Noon pa man, gusto na rin kita, sir. Ginawa ko lang ang lahat para pigilan yun dahil natatakot akong masaktan. Hindi kita sasaktan, Trixie. Hindi ko gagawin yun sa nag-iisang babae. Minamahal ko. Hinalikan ni Nola ng noo ng dalaga, pababa sa ilong nito hanggang sa labi niya. Hindi nagtagal ay naging mapusok ang bawat kilos nilang dalawa hanggang sa mahiga na sa kama si Trixie habang nasa ibabaw niya ang boss niya. Nang gabing yun ay pinaubaya ng dalaga ang sarili niya kay Nolan. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha. Bagkus ay kakaibang saya ang nararamdaman niya, pati na rin ang binata. Napuno ng daing at ungol ang kwarto ni Trixie. Pinagsaluhan nilang dalawa ang isang mainit na sandali sa pagitan nila na matagal na nilang pinipigilan. Mahal na mahal kita, Trixie. Hinihingal na bulong ni Nolan. Isang patak ng luha ang tumulong mula sa mata ng dalaga. Hindi dahil sa lungkot o pagsisisi, kung hindi dahil sa matinding tuwa na nararamdaman niya. Hindi naman kasi pumasok sa isip niya na makatatagpo siya ng isang lalaking magmamahal sa kanya. Ang lahat ng ito ay bago para sa kanya at tanging saya ang nararamdaman niya. Mahal na mahal din kita, sir. Stop calling me sir from now on. Ha? Anong itatawag ko sa'yo? Call me darling instead. Napakagat sa ibabang labi ang dalaga. Darling. Good. I love you, darling. I love you too, darling. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa. Sa paglalim ng gabi ay mas naging malalim ang mainit na sandaling pinagsasaluhan nila hanggang sa marating nilang rurok ng kaligayahan. Pareho silang naghahabol ng hininga habang nakahiga sa kama. Dahil sa matinding pagod, sabay silang nakatulog nang magkayakap at walang saplot. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo at mas naging malapit sa isa't isa sina Trixie at Nolan. Ngayon, alam na nila ang nararamdaman para sa isa't isa at wala na silang dahilan para itago pa kung ano man ang namamagitan sa kanila. Wow, ang blooming mo naman, te! Ganyan bang epekto ng may manliligaw? Nangaasar na angil ni Rita sa kaibigan. Kung alam ko lang na ganyan ang nangyayari kapag in love, matagal na sana ako naghanap ng nobyo. Tigilan mo nga ako, ang aga-aga pa para masira ang araw ko ha. Grabe ka naman. Sige lang, magyabang ka lang. Di ako mainggit sa'yo, no? Ewan ko sa'yo. Good morning, darling. Nakangiting bati ni Nola na
kalalabas lang sa kanyang opisina. Ay talaga naman, oo na, naiinggit na ako. Padabog na naglakad pa alis si Rita at natawa na lang ang dalaga dahil sa inasta ng kaibigan. Kunot noon namang naglakad si Nolan palapit kay Trixie. Anong nangyari doon? Huwag mo na lang pansinin, nababaliw lang ang isang yon. Busy ka ba mamaya? Bakit? May papakita sana ako sa'yo. Nangunot ang noon ni Trixie. Ano naman yun? Basta, secret. Sabihin mo na. Hindi ako sasama hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano yun. Ang KJ mo naman. Surprise to kaya hindi pwede sabihin sa'yo. Bahala ka nga dyan. Tinuon na lang ni Trixie ang atensyon niya sa kanyang mga trabaho. Kinulit pa siya ni Nolan. Ngunit nang lumipas ang oras ay kusa na lang din itong umalis at bumalik sa opisina niya. Lunch break na nang matapos ang dalaga sa ginagawa niya. Kaya naman agad siyang nagtungo sa cafeteria para kumain. Kapapasok pa lang niya nang bigla na lang magsigawan ang mga empleyado na naroon. Nanlaki na lang ang mga mata ni Trixie nang makita niya ang maraming lobo na nagkalat at mga pulang rosas sa paligid. Dahil ayaw mo sumama sa akin. Dinala ko na lang dito ang sorpresa ko para sa'yo. Nakangising sambit ni Nolan sa gitna ng cafeteria. Di ba't natatakot ka sa mga sasabihin ng mga tao tungkol sa namamagitan sa ating dalawa? Ngayon di mo na kailangan matakot dahil alam na nila. Anong sinasabi mo? Alam na nila na nililigawan kita at wala naman sila masamang sinasabi tungkol doon. Matagal ko na kinalimutan ng tungkol dyan. Wala na akong pakialam kahit ano pang sabihin o isipin nila eh. Hindi mabuti kung ganun. Para saan pa to? Natuon ang atensyon ni Trixie sa isang empleyado na pumwesto sa likod ng boss nila. Maya-maya lang ay itinaas nila ang mga kamay nila na may hawak na karton. Mabilis na nanggilid ang mga luha ng dalaga. Nang mabasa niya ang nakasulat sa bawat karton na hawak ng mga katrabaho niya. Alam kong hindi ko pa ito natatanong sa'yo na maayos. Ilang buwan na rin ako nanliligaw sa'yo at ilang beses na rin tayo nagde-date. Pero di pa rin ako nakakahanap ng tamang pagkakataon para itanong to. Naglakad si Nolan palapit sa dalaga. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawang kamay nito. Alam ko namang alam mong mahal na mahal kita at ikaw lang nag-iisang babae na gusto kong makasama, di ba? Kaya, will you be my girlfriend, Trixie? Kung kanina ay pinipigilan pa ng dalaga ang kanyang mga luha, ngayon ay hinayaan na niyang umagos ang mga ito. Sa kabila ng gulat, mababakas ang matinding tuwa sa kanyang muka habang titig na titig siya kay Nolan. Yes, mahal na mahal din kita, Nolan. Napuno ng sigawan ang buong cafeteria dahil sa naging sagot ni Trixie. Bigla na lang niyakap ni Nolan ang dalaga. Pagkatapos ay hinalikan niya ang noon nito. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman nilang dalawa ng mga sandaling yon. Alam nilang nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng kanilang bagong pahina ng buhay. Ngunit masasabi nilang malalampasan nila ang lahat ng problema ang kahaharapin nila. Finally, you're officially mine, Trixie. Papulong na sabi ni Nolan. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na ako minahal mo. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang isang lalaking kagaya ko. Hindi ka na makakatakas mula sa akin. Sino naman ang nagsabing tatakas ako? Kasama mo ako habang buhay, darling. Good. Parang gusto na kitang pakasalan ngayon mismo. Maghunos dili ka naman. Natawa ang binata. Hindi na niya napigilan ang sarili niya at hinalikan niya sa labi si Trixie na siyang naging dahilan para mas lalong umingay ang mga empleyado sa cafeteria. Parehong hindi makapaniwala sina Trixie at Nolan sa mga nangyayari. Ngunit masaya sila dahil nagkatuluyan na sila. Pareho silang hindi makapaghintay na magkasamang harapin ang kanilang hinaharap. Tunay ngang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kahit anong material na bagay. Katulad ng pagmamahalan ni Trixie at Nolan, sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay, ay hindi yun naging hadlang
para magkatuluyan silang dalawa. Sa madaling salita, hindi natin mapipigilan ang pag-ibig at ang tadhana. Maging sino o ano ka man, kapag kayo ang nakatakda para sa isa't isa, ay kayo talaga. Tanging paniniwala at paninindigan na lamang ang siyang magdadala sa inyo hanggang sa magkatuluyan kayong dalawa. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Trixie at ni Nolan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwento ng Dear Celine. At naway, makasama pa namin kayo sa mas marami pang kwento.